1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At kamusta naman ang Friday ninyo? Ako medyo pagod pero happy ako kasi ayun nga, so ang daming ganap kanina sa school. Grabe, so ando doon yung binigyan ako ng certificate, tapos ando doon yung costume ako ng baby. So, nakakatuwa yun. Tapos, ando doon din na nakita ko yung sayaw ng mga bata, yung mga tinuruan mong sayaw, bongga-bongga, ang saya-saya. And then, ayun. So, nakakapagod, pero nakita mo yung ngiti ng mga estudyante mo na talagang masaya sila. Tapos, parang ay nako, alam mo, yun yung parang wala siyang katumbas na pera. Wala siyang katumbas, kundi masaya ka lang din talaga kahit pagod ka. Yung gano'n. So, yung mga nanay talaga, no, naiintindihan ko yan. Dahil sa maliit na bagay na nakikita nilang masaya yung mga anak nila, ay nako, masaya na rin sila. Kanina may nanalo ng bisikleta. Diyos ko, nakita ko yung nanay nagtatalon sa tuwa. Yung nalaman niyang nanalo yung anak niya. Diba? Parang ang priceless nung yung moment na yon na parang wala siyang ibang hangad kundi paano magiging masaya yung anak niya. Tapos bumunot ako, ako yung nakabunot ng bisikleta para sa anak niya. Talaga naman yung talon nila. Tapos I'm happy na din kasi parang ang swerte ko dahil binigyan ako ng chance bumunot doon at nabunot ko nga siya. At gusto ko rin kasi siya marigaluhan. So yon. So talagang hay nako, wala ka talagang ibang hangad kundi mapasaya talaga silang lahat ng bonggang-bongga. Kaya nga yung mga natirang mga biscuit, mga cheese curls, yung mga snacks talaga pinamigay ko talaga kahit yung ay nako, kahit hindi sila nabunot, bigay lang ako ng bigay. Kasi gusto ko rin talagang makita na masaya sila at happy sila. Ganon. So, syempre, successful din yung namin, yung pag-giveaway ko na doon sa, yung dinonate ko ng pakain. So, ayun, masaya ako. So, sobrang, sabi ko nga, kasama din naman kayo doon sa effort ko kasi syempre, yung maliit na binibigay ninyo mga pa-super sticker, yung mga pa-super chat, inipon ko yon pagkatapos ayun. So, dinonate ko yun sa school para mapadagdag doon sa mga parapol nila ng bisikleta at kung ano-ano pa. Pagkatapos, ayun nga, so syempre, nag-donate din tayo doon sa mga pagkain. So, yon ganun yon. Kaya, syempre, dapat laging may kabuluhan din yung mga ginagawa natin. Hindi lang yung parang receive ka lang ng receive. Dapat matuto ka rin mag-give, di ba? So, yun. So, ganun talaga. And then, yung actions ko na yun, hindi ko na sinabi sa inyo na ganun yung gagawin ko. Kasi ako naman, marami naman ako din mga plano. Kasi nga, syempre, nakikita ko din yung mga estudyante ko, katulad ng iba, walang uniform, tapos sira-sira na, ayun. Nagkukusa na lang din akong bilhan sila. So, sinasabi ko lang to sa inyo para aware din kayo na ang lahat ng mga ginagawa natin dito, meron din naman napupuntahan yan na kabutihan talaga. Hindi lang yan sa napupunta lang dahil sa mga walang katuturan. Marami tayong mga nagagawa na hindi nyo lang alam. Kaya maraming salamat syempre sa walang sawang sumusuporta dito sa channel ko at sa mga syempre sa lahat ng yung alam mo yon na talagang makasolid na makamamasam dyan. Maraming salamat sa pagmamahal, sa support, at talagang alam nyo yun, yung kahit alam kong busy kayo, may time pa rin kayong manood dito sa channel ko. Maraming salamat. Hindi nyo lang alam kung ano talaga yung nabibigay ninyong tulong sa akin, at hindi nyo lang din alam kung bakit din talaga ako nakakatulong na rin doon sa iba. So, ganun lang talaga yon. Kaya, lalo ko talagang sinisipagan yung mga ginagawa ko. Ganon. Kahit na, alam mo yung masama pakiramdam natin, laban yan. Para
syempre kapag yung may mga nangailangan sa mga paligid ko, ayun. So, yun, binibigyan ko. So, yan. Pero syempre, huwag na kayong manghingi sa akin. Marami na akong mga ano talaga sa mundong to. So, yon. So, maraming salamat lang, laban lang. Hindi lang to para sa sarili ko, kundi para din to sa mga pangarap ko din sa iba. Ganon. Basta may kabuluhan, ha. Oo. And then, ayun na nga. So, syempre, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So, yon. So, para sa una nating chika, ito nga, Pilipinas na kaya ang unang makakabak back-to-back victory sa Miss Eco 2026. So, yon. So, parang tayo na nga ba ang makakapag back-to-back ngayon taon na to? Kasi nga, di ba, etong Miss Eco na to, sa totoo lang, mahirap mag back-to-back dito. Kasi yung nanalo tayo, tapos yung sumunod, ginawa nilang first runner-up. Tapos yung sumunod na taon, nanalo tayo. Tapos ginawa naman nilang first runner-up yung sumunod. Pagkatapos, ganun din. Kaya ngayon, 2025, tayo ang nanalo. So, titignan natin ngayon 2026 kung ang ating nga bang pambato ay, alam mo yun, mabibreak talaga nila yung back-to-back. Kasi di ba si Doktora, magaling talaga to. Saka, grabe yan si Gabi. Ano yan? Panalo yan sa eksena. Sa rampahan, plus may beauty talaga. So, yan, malalaman natin kung mabibreak niya nga ba yung back-to-back na to. So, I wish na sana magawa to ng Pilipinas dito sa Miss Eco. Kasi yung organization, ayaw talaga nila nagpapa-back to back. Pero since na meron tayong magaling na kandidata, hindi ko naman sinabi na hindi magagaling yung mga nag-first runner-up na, alam mo yun, nanalo tayo, tapos bigla sila nag-first runner-up. Magagaling din sila. Kaya lang talaga, hindi sila nagpapa-back to back. So, ngayon, tingnan natin kung mabibreak to ni Gab at let's see, di ba? So, good luck sa pambato natin sa Miss Eco ngayong darating na April, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika. So, eto nga, mainit talaga itong pinag-uusapan sa social media kasi hindi nga natin malaman kung sino nga ba ang babaeng nakatalikod na to. Sabing ganun, dahu ba ito? Ito ba ay si Christy Magari, Roberta Tamundong, Cheryl Velez, CJ Opiasa, Samantha Panlilio, Ann Patricia Lorenzo. So marami talagang nagpapaano na ito daw ay si CJ Opiasa. Pero kinumpirma ko nga na doon sa mami ni CJ Opiasa na hindi ito sasali sa pageant. Oo, dahil nga maraming ganap ngayong taon na to. Pero marami din mo nagsasabi si CJ daw to. Parang feeling ko hindi. So, guess ninyo, sino nga ba talaga siya? So, yon. So, comment below. At para namang malaman ko kung sino siya para sa inyo. O, di ba? Nakakaloka. Masyadong interesting kasi yung drama ng babaeng to. Ako, may mga naririnig ako, Christian Magcarry, magbabalik. Tapos Samantha Panlilio. So, hulaan ninyo kung sino. Charot! So, yon. At para sa sumunod natin, chika, Mucha Datol. Pwede din daw sa MGI All-Star. So, tingin mo, Mama Sam, kakabog kaya siya kung sakaling sasali siya sa MGI All-Star? And then, plus, ito pa nga, bakit ba hindi natin nakukuha o bakit hindi na nasundan si Mucha Datol sa Miss Supranational, di ba? Noong 2013 pa to eh. Anyway, so yon. So sa MGI All-Stars, I think yes ha, pwede ito si Mucha. Pero parang feeling ko naman, na hindi na kailangan pa ni Mucha sumali pa sa ibang pageant kasi nag-titled na siya. At take note ha, siya ang kaunang-unahang Miss Supranational na katulad niya na sinasabi na hanggang ngayon ay hindi pa nasusundan. Di ba? Ang tagal i-break nung momentum to. And then looking forward tayo kung etong taon na nga ba to ay masusundan na nga ba ang Mucha Datol dito sa kompetisyon ng Miss Supranational. So bakit nga ba hindi pa nadadagdagan tayo ng corona dito sa Mucha ng sa Miss Supranational after Mucha? Dahil siguro hindi natin maibigay sa organization yung hinahanap nilang
para sa corona ng Miss Supranational. So yon, nagpapadala tayo ng malakas, magaling, pero parang hindi sapat para doon sa hinahanap nila. Kasi may nakikita silang iba. Oho, yun, ganon. So dapat malagpasan natin yung standard na gusto nila para sa taon na yon. Tapos dapat talaga nagtitraining, and higit sa lahat, dapat yung national director na nagpapadala dyan, alam niya kung ano yung hinahanap ng supranational talaga, at yun yung ibigay niya. Di ba? So yun, nagpapadala ka lang kasi ng favorite mo, natural, hindi tayo mananalo dyan. Charot. Lalo na kung hindi naman siya bet ng organization. Oh, di ba? So yun lang yun. Kasi parang dapat kasi sa mga pageant, ibigay ninyo kung ano yung prototype beauty na hinahanap talaga. Kung halimbawa ang hinahanap nila mukhang diwata, tapos magbibigay ka ng parang ano ba, ganon, natural, hindi mananalo yan, di ba? So yun, so doon ka sa ano ba yung hinahanap ng organization para manalo at masundan yung reyna ng Miss Supranational. Diyos ko, 2013 pa yun, di ba? So, let's see, ngayong taon na to, kung makukuha na nga natin yan, di ba? At para naman sa sumunod na chika, ito nga, usap-usapan. Queen of Quiapo, Universe 2026, ang mga winner dito ay talaga naman bongga dahil syempre, ang Queen of Quiapo Tourism ay si Angel Galang, Queen of Quiapo Earth, si Mikay Bautista. Queen of Quiapo International, si Summer, Ray Jane. And then, of course, Queen of the World, si Junel. Yunel. At saka naman, Queen of Universe naman si ML Tukay. So, ano chika mo dito? Ang chika ko dyan ay sana yung tourism ginawa nilang grant. Kasi di ba parang walang grant. Queen of Quiapo grant, dapat ganon. Kasi dapat Universe, World, International, Earth, and Grand. At saka magdagdag pa sila ng Supra. Di ba? Para panalo talaga. So, yon. Anyway, congratulations sa mga nanalo ng Queen of Quiapo. Ang dami daw dumayo dito. Saka daw, ang bongga daw talaga ng pageant na to. So, I hope na one day ay makapanood tayo ng Queen of Quiapo. Di ba? Ang bongga ng Queen of Quiapo. Ang laki-laki pa naman ng kilala pa naman tong Quiapo na to. Di ba? Di bongga. San ka pa? At para naman sa sumunod natin, chika, Maureen Montaigne. So, dapat pa bang sumali sa Miss Universe Philippines? Okay. So, ang mga nakuha na o mga nasalihan na Miss Asia, di ba? Naging third princess siya. Sa Arizona. And then, Mucha ng Pilipinas, 2013 first runner-up. And then, Miss Arizona USA 2015 winner. And then, Miss USA 2015 top 15. Miss World America noong 2017 na naging first runner-up. And then, Miss World Philippines noong 2018 na nanalo ng Miss Eco Philippines 2018. And then, naging Miss Eco International 2019 first runner-up. And then, nagbinibining Pilipinas noong 2021 at winner Binibining Pilipinas Globe at naging Miss Globe winner. So, overall, parang, talagang isa palang international title yung napanalunan niya, di ba? So, yon. At ngayon nga, marami nga nagsasabi na gusto daw neto sumali sa Miss Universe Philippines. Okay. So, ako para sa akin, kung gusto niya, edi go, di ba? Wala namang problema. At kung kaya niyang ipanalo, why not, di ba? So, yon. So, bakit hindi? Maganda maganda naman to si Maureen Montaigne, at saka parang feeling ko, syempre sa experience niya, ay mas kaya niya na talagang kumabot. Plus, nandoon na matalino talaga. But, para sa akin, kung ako naman yung tatanungin mo, Miss Globe ka Ito, para sa akin, huwag ka nang sumali kung title holder ka na para makip na you are always Miss Globe, di ba? Pero, syempre, kung sasali siya, dapat isipin niya rin dahil susugal talaga siya dito. Kumbaga, parang isang malaking risk ito. Na
imaginein mo na parang itatry mo na uli one more time, di ba? So, dapat maipanalo mo yan. Hindi tayo sigurado kung mananalo siya, pero naniniwala naman ako na kaya niya to. But, ayun, kung ano yung gusto niya, edi go, go, go lang, di ba? So, yun, wala naman akong magagawa. Kahit sabihin ko pa na, ay, ayoko na siyang sumali. Pero ikaw talaga ipupush niya yan, go lang, Maureen Mountain. And then, let's see in the future kung siya nga ba ang susunod natin magiging pambato ng Miss Universe. So, di ba? So, good luck. Wala namang masama kung susubukan niya. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, usap-usapan din. Sabing ganun, ginol down ni Raul na madagdagan ang reyna ng Mexico. At ito na nga ay kaapat nga ay si Fatima na maintriga ngayon kasi talagang pinush, di ba? So yon. O kumbaga parang marami nagsasabi na nako, mekos-mekos ang nangyari dyan kaya nanalo ang Mexico. Pero syempre pangit naman pakinggan kung ganun yung lagi natin sasabihin. Hindi ba pwedeng magaling lang si Fatima? Charot. So yon. Pero sabing ganun, kung si Mr. Chavit nga ba ang magiging may-ari ng Miss Universe, ay eto nga daw. So kung madadagdagan daw yung reyna natin, kung ang target din daw ba ni Mr. Chavit ay magkaroon ng ikalimang reyna para sa Miss Universe. Okay. So ako para sa akin, kahit hindi naman si Mr. Arnold, si Mr. Chavit ang maging may-ari ng Miss Universe, ay parang feeling ko, madaling madagdagan. So yon, madali tayong madadagdagan. Kumbaga parang isipin mo lang na na gagawin niya. Yung kumbaga kasi yung candidates natin na ipinapadala, kahit wala pa dyan si Mr. Chavit, ay kung talaga namang kapanapanalo na to ng Miss Universe, ay mananalo talaga. At wala na silang magagawa doon. Di ba? So, nandoon ako sa part na basta patas lang, yung laban. Kumbaga para sana fair lang talaga yung may-ari. Para alam mo yon na yung effort ng candidates kung sino man ay maidali niya maipapanalo kung talagang siya yung kadapat-dapat. Kasi katulad ngayon nangyari ngayong taon na to, di ba? Marami nagsasabi na dapat si Cote ang nanalo. Kaso naging unfair sa side ni Cote. Kasi kahit anong galing at effort niya, kung tinungtong lang siya dun sa top 5, tapos ang plano lang sa kanya ay maging fourth runner-up, kahit pa tumatumbling na siya dyan, na nag-i-split, walang mangyayari. So, siguro, kung ganun din yung mangyayari sa magaling natin candidates, sayang naman, di ba? Pero I hope na sana maging maayos tong organization ng Miss Universe. Dapat makita nila kung sino yung kadapat-dapat at makita nila yung galing ng candidates para magpadala man tayo ng magpadala ng magaling, kahit sino pa ang may-ari niyan, pwede tayong manalo ng Miss Universe. Ang hindi ko lang kasi maintindihan sa mundo ng pageantry ngayon, pag sinabing Philippines, ay nako, lagi silang nananalo sa international pageant. So, i-avoid na muna natin sila. So, ibigay natin sa iba. So, kaya kahit magaling yung candidates, parang feeling ko, dahil nga, imbiyer na sila, hindi nila ibibigay ang corona. Pera na lang. Pera na lang kung talagang kailangan na nila ng mga publicity, kailangan na nila ng gumawa uli ng ingay para sa pageant nila kasi lumulubog na unti-unti. Doon, gagamitin nila ang Philippines na maging maingay para sa pageant uli nila. Diba? So, maraming ganun So, ako para sa akin, ganun ang ginagawa nila ngayon sa Philippines Queen. Kapag yung alam na nila, nako, parang kailangan natin ng publicity, go, go, go. Pero kapag mga bago or mga, alam mo yun, yung parang mayroon silang mga imbiyer na sila sa Philippines, hindi nila ipapanalo yan kahit anong galing ng candidates, di ba? So, yun. So, nakakaloka. So, I hope na sana. Pero kasi syempre, kapag naupo dyan si Mr. Chavit, alam mo na, di ba, na ilalaban niya ang Pilipinas sa kung kadapat-dapat naman talaga. So, yun lang yung gusto ko kay Mr. Chavit kasi ginawa naman yung Miss Universe sa Pilipinas. Hindi naman nila pinush na ilagay sa first runner-up si Maxine Medina, di ba? O hindi nila pinush na, sige, ipasok nyo yan sa top 3. O walang ganun mga Mars. Kumbaga talaga, namili sila ng kung sino yung pinakamaganda.
Pero hindi rin ako agree na siya yung pinakamagaling. Charot. Kasi parang feeling ko, meron pang iba. Ganon. Anyway, ganun talaga. So, laki-laki lang yan. Pero ito lang talaga ang nasisiguro ko sa inyo. Kahit pa sabihin mo na maraming beses pa magkaroon ng dayaan sa isang pageant o maging unfair sila sa maging resulta ng isang pageant, maniwala ka sa akin, darating at darating yung araw, kahit anong ayaw nila sa kandidata, pero kung ito yung kadapat-dapat na nakikita nilang manalo, ipapanalo nila yan. So, yan! Ganon! At wala silang magagawa kundi iputong ang corona sa ulo ng kandidatang yan. So, mark my word, guys. Totoo yun. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.